mga gipakita nga service mga higala, dili gyud ang kanang klase bitaw nga service nga kung asa ang Dios na himaya siya. Kay nagingon ang Ginoo, I have not found thy works perfect before God. Na nako pangutana sa imo karon higala, kumusta man ka karon as a member in this church? Matawag ba nimo imong kaugalingon buhi ka spiritually? Buhi ka nga pagkaanak sa Dios o kamatyunon na? Ma-consider ba nimo imong kaugalingon karon nga buhi ka pa? Aktibo ka pa? Excited ka pa sa pagpangalagad sa Ginoo? Or patay na? How about ang church as a whole? Mount Apo Baptist Church. How do you describe this local church right here? Is this a living church? Or is this a dying church? Nataganta mo mga higala og idea. One of the indications of a dead church is there was no show of emotion. Usa ka timailan mano nga ang iglesia, ang church ba, patay na siya, wala siya ginapakita nga emotion. What I mean by that, nga kung ikaw mga lagad sa Ginoo, magsimba ka, wala kay passion, wala kay kalipay, wala ka naga-respond, kung na'y magwali sa imuha, maglingkod lang ka, dili ka mag-amen, bisan ikaw mga igsoon, giigo na ka sa pulong sa Dios, pero dili gyapon ka mo respond, mura ka o kaning dead man walking. Ha? Buhi ka, pero patay ka. Walay excitement, walay fervency. Nasa di pa mo partake aning Lord's Supper, kinahanglan mga higala nga i-examine nimo ang imong spiritual life. How is your worship? How is your service for the Lord? How is your singing for God? Nagkanta ta ka ganina, pero kumusta ang imuang paghatag, pagdaig sa Ginoo? How is your witness? How is your soul winning? How is your prayer life? How is your fellowship with God and with other believers? How is your involvement in this church? Involved pa ba gyapon ka or church attender na lang ka? God wants this church to be a living church, folks, because this is God's house. This is the body of Christ. This was purchased by His own blood, and we are entrusted by it to keep it vibrant and to keep it alive. God is not the God of the dead. Dapat mga higala, kung kita magsimba ta diya sa Ginoo, dapat malipayon ta nga nagasimba sa Ginoo. Dapat sabat ta nga nagasimba sa Ginoo. Dapat ang tanan, nagsadya ang tanan, excited ang tanan. Pag naay magwali, mag-respond ka. Pag ikaw suryan sa Ginoo, muanhi ka sa altar mga higala. Inguna na dapat ang church. Dili kay kada panahon nga magsimba ang mga katawan sa Dios, murag ka funeral service, kada service. Kay galingkod na mo, pero wa mo ga participate, wa mo ga respond. God is not the God of the dead, but of the living. Siguro dagan sa ato karon wa nagalihok, wa naga-function og tarong diri sa simbahan. Dagan sa ato karon nahimo na ta nga indifferent, close-minded, selfish, high-minded, critical, may tungod sa buluhaton sa Ginoo. Dapat dili yung nanang ang atong espiritu. Base nang uban nato din here, we're just standing idle or sitting idle. Kaganina, naka-mention ko ganina nga, unta mga higala, dili lang tayo nga magpasinaw ta. God did not save you just para lang magpasinaw sa imong lubot diri sa simbahan.
God saved you in order for you to serve the Lord in this local church. God saved you to serve. God saved you to win souls for the Lord Jesus Christ. Usa sa mga rason ano na mga uban ba no nahimong chismosa, mga critical kayo. Tungod kay wa gapanglagad o wa gapagamit sa Ginoo. Mga spectator lang, pero dili mga servant sa Ginoo. Nya mukuha ka ng pan, muinom ka ng juice, unya unworthy ka because you are not right with God. God wants this church to be alive. Iyahaning church, kita mga higala, nakapribilehiyo lang ta, kay nahimutang kabahin aning iglesia. But this is not our church. God owns this church. Jesus Christ is the head of this church, and we are the body of Christ. Kinahanglan kita mga higala muko-operate ta sa Diyos. Aning dapitan ni. Basin wa na jud kagalihok ba? Gibutang ka sa Diyos diri in order for you to guard this church. In order for you to preserve this church, to protect this church, and to keep it alive. Higala paminaw mo, kini nga simbahan bitaw ninyo diri, mapiang yun ni siya kung ang uban dili maglihok, dili mag-involve, dili mo cooperate, dili mag-participate sa buluaton diri sa simbahan. Did the Lord commanded us, occupy till I come? Do you understand the word occupy? Huh? It means to keep yourself busy in the Lord's business. It means you employ yourself in the Lord's business. You say, Pastor, dili man ko Sunday school teacher, dili ko choir member, wa ko kakanta diri sa simbahan, Pastor, dili ko preacher. But you can be a soul winner. You can serve in any area. There is a ministry sa Mount Apo Baptist Church. Employ yourself. Volunteer. Ayaw paghulat nga duulon ka. Mag-volunteer ka. Na ako yung nani nga abilidad. Na ako yung nani nga talent. Na ako yung nani nga skill. Why not ipagamit ni mo na para sa Ginoo? Dire. Muna daga mga ba wag grow. Stagnant ang ilahang Christian life. Kaya wala sila gapagamit sa Ginoo. They're just sitting idle, waiting for the opportunity to come. Kung opportunity dili mo abot sa imo, ikaw mo duol sa opportunity. Nadung ka ninyo? Kung ang opportunity dili mo duol sa imo, ikaw ang mo duol sa opportunity. Sultian ta mo, brothers and sisters, there is always an opportunity for you to be used of God. Nganong kamatyon no naman kakaron? Ngano man? Nganong patay naman kakaron? Sa una perti nimo ka aktibo. Sa una ikaw pa'y manghagad og soul winning. Sa una ikaw gusto ka mga higala sige ani di sa simbahan. Maglimpyo. Napay kabuhatan na karon diri regular church members ka anik simbahan katabag limpyo. When I was yet a new convert, ako si Sharon, si Janjan, gamay pa to. O panibuot. Pero katong, bago pa mi na-save, ang simbahan na padira, kana sa atbang, higala sultihan ta mo. Kada adlaw, halos, gapliti mi, double right, unya gatabang midiri. Ug limpyo. Floor wax. Saksi ni madaan diri oh. Floor wax. Map. Maabtan mi gabi may gala. Tuki ang kalipay na mo naa sa Ginoo.
Pag anak ka sa Diyos, ang imong kalipay naa sa Ginoo, naa sa mga butang sa Diyos, naa sa simbahan, wala sa kalibutan, usa ka rason nganong ikaw wala nagpadayon ug tubo sa imong pagkakristohanon kay ikaw mga higala, wa ka nag-ampo diha sa Ginoo nga Lord gamit ako para sa imo. Ang imong passion nimo wala diha sa Ginoo, naa sa kalibutan. Reasons why saved people died spiritually. Una sa tanan, they lose their spirituality. Nailima ka punto akong ihata sa inyo karong hapon. Una sa tanan, nganong ang mga luwas ng mga tao, mga matay sila spiritually, basin ikaw ni karong hapon. Consider yourself, mag-Lord's Supper biyata. Dili ba ni tiyaw-tiyaw ni Lord's Supper? Dili ba ni inom-inom lang ka, kaon-kaon lang ka dira, tiluan natin yung sa flavor, aning kuan ba, aning wine ba? Dili ba ni yung nana? Examine yourself this afternoon. Anong dili ka i-judge sa Ginoo? Judge yourself this afternoon. Nganong na mga luwas ng mga tao, patay sila because they lose their spirituality. Nagundang sila, una sa tanan, nga magkaon sa pulong sa Diyos. They quit feeding on their spiritual food, which is the Word of God. Tingala gani ko ani mga uban ba no luwas man ta pero ngano man nga kung naay iwali nga sala ngano kung naay iwali nga standard ngano kung naay iwali nga separation ngano man nga murag malain ngano man nga murag magdumot sila sa kanang preacher nga nagwali ingunana gikan sa pulong sa Dios basin sila wa na sila basa-basa sa pulong sa Dios. Patay ka, allergy ka sa pulong sa Ginoo mga higala, kay ikaw wa na kay kaon-kaon sa pulong sa Diyos. Dapat mangguningon na ni higala, sultihan ta mo. We may be hurt by the preaching of God's word, pero dili dapat nato i-hate ang preacher nga nagwali sa pulong sa Diyos. Di ka dapat malain. Nganong malayan man ka, nga ang gidala nga mensahe sa magwawali, pulong man sa Ginoo. Basin ang rason, malain ka, kay basin dili ka iya sa Diyos. Kaya ang Bible nagsulti siya, he that is of God, heareth God's word. Ye therefore hear them not, because ye are not of God. John chapter 8, verse number 47. Ang anak sa Diyos na ikalipay, nga makadungog sa pulong sa Diyos. For him, ang pulong sa Diyos, nga gitudlo sa iyaha, kanunay na mahigalang nga labas para sa iyaha. And every time na siya madunggang nga pagtulunan, iyang isubmitar, iyang kaugalingon, diha sa pulong sa Diyos, because na-recognize na niya karon nga dili na siya ang gadala sa iyang kinabuhi, kundili si Kristo na ang Ginoo sa iyang kinabuhi. I must follow the will of my Lord. They lose their spirituality. Na yung mga uban, wala yung puampo. Huyang kayo ang prayer life. Basta ng uban, wag yung prayer life. Mag-ampo lang ka kung nakay need. Mag-ampo lang ka kung nakay problema. Mag-ampo lang ka kung nakay kaning sa tao gani. Nakay kaning panginahanglan nga financial sa imong kinabuhi. Pero wa kagaampo mga higala in terms of kanang sa katuyuan bitaw ba no nga ikaw gusto ka masuod sa imuhang langitong amahan. You are not intimate with God. Kay una sa tanan wa kay basa-basa nagbiblia, ikadua patay ang imuhang prayer life nimo. You are not worthy to partake this bread and to drink this wine mga igsoon kung dili maayo ay mo relationship sa Ginoo karon. You lose your spirituality. Karon galakaw na ka sa imong unod, wa na ka galakaw sa imong espiritu. Karon galakaw ka pinaagi sa imong makita, wa na ka galakaw pinaagi sa imong pagtuo. And every time maghimo kag decision, you base your decision by what you see, not by what the Word of God says. Muna si ka mapakyas sa imuang kinabuhi because you walk by sight
and not by faith. Di ba ang use sa Bible? Walk by faith. The Bible did not say, a leap of faith. A leap of faith, mahigala, na possibility diha sa tunga, mali ay mong decision. Ang mando sa Ginoo, walk by faith. It is a daily decision making. Kada adlaw maghimo ka og decision based sa imong pagtuo sa pulong sa Dios. I hope kani nga simbahan diri dili mapakyas sa pagpili og mahimong pastor niyo diri nga simbahan. Kay kani nga simbahan mag 30 anyos na unya mga higala. Kung dili mo led by the Spirit, ug dili ka maglakaw ban sa imong pagtuo, you base your decision on what you see. Kani nga magsige lang balik-balik ni, maniguwang na lang ni simbahan ni, di gyud ni mutubo ug maligod. Kay daghan sa mga Krisuhanon karon nawala ang pagka-spiritual. Amen. Reasons why saved people died, nawala ilang pagka-spirituhanon. Ikadua, they lose their spirit of servitude and support. When I say spirit, ang ilang passion nila. Ang ilang passion sa pag-alagad. Ang ilang passion sa pagsuporta ani nga simbahan diri. Higala paminaw mo, dili man aksidente kaning building diri. Dili man mo aksidente diri mga igsoon. You are here for a reason, for a purpose. Pero ang rason nga nung patay, di na involved. Di nagaparticipate. Mura na lang ka, church attender. Tubaga daw ni, are you a church member? Or just a church attender? Bisan ka mo sa mga nabaptize na diri. Bisan ka mo sa mga nagpa-transfer sa inyong membership diri. O sa magin mo, member mo, attender lang mo. Nabati ba sa mga officer diri nga member ka? Katong kaniadto nga nay pastor diri. Nabati ba sa pastor diri nga ikaw church member ka sa Mount Apo Baptist Church? Like for example, pag si Brother Jun mo tanawan ni sa pangalan nimo? Sa Banban. Pariyari nagpangalan. Ibutang na to dili kay Bible student, just a regular church member. Kung akong pangutanon si Jun P, Brother Jun P, nabati ba nimo nga kana siya church member diri? Na yung mga ingunane, na save ka sa ministry diri, ki-baptize ka, na member ka diri, pero murag dili ka member. Kay muani ka diri may higala, maglingkod lang ka. Dili ka mangitag ka ng way nga ikaw mga higala, magamit ka dinhi nga simbahan. Dapat magpagamit mo tanan diri. Kay kamong tanan diri nakabenepisyo sa buluhaton aning Mount Apo Baptist Church Ministry. Walay dapat maglingkod diri. Tanan diri dapat na espiritu sa pagalagad ug pagpagamit diya sa Ginoo. Someone said, the difference between a church member and a church attender is summed up in one word, and that word is commitment. So kung ikaw church member ka, dapat committed ka ani nga simbahan diri. Amen. Dapat loyal ka, dapat transparent ka. Dili ka na mura kag NPA, murag wa kay permanent address. Kaya kung gusto ka magsimba sa laing nga simbahan, buhaton lang nimo na siya mga higala. Dili yung una mga igsoon.
naay formality, naay decency, naay sistema. Gitudlo ang Ginoo para sa mga katawan niya. Kung asa sila gibutang, dapat ipakita nimo nga loyal ka sa iglesia nga gihatag sa Ginoo para sa imo. Dili ka nang mura kag NPA mga igsuon. Pamina mo ha? Kung naa mga igsuon, nakay ka ng engagement sa lahi nga simbahan, ang maayo nga buhaton nimo, mananghid ka karon nga time, wala mo'y pastor, pero kinsa ang in charge, mga in charge diri, mananghid ka. Kaya ang imong church diri, wala dito sa laing simbahan. I teach my members that if somebody invite you sa ubang nga para itong isa ka family, itong Cavite family, gi-invite sila sa katong mission anniversary nilang Pastor Delwin Perlas, usa sa mga ginasuportahan na mo na nga local nga pastor, nagpastor dira sa Sasa. Gi-invite sila kay paryente nila katong asawa sa pastor. Pero kay balubong may igsoon, no? Before sila ning accept sa invitation, ning duol sila sa akua, ilahang pastor, unya nananghid sila sa akua. Wala sila nagpahibalo. Lahi nang magpahibalo kaysa ka nang mananghid. Kay magpahibalo lang ka, it means nakaka-desisyon na ka, musugot man si pastor, bahala siya, muadto gihapon me. Di ba? Mo na'y pahibalo. Pero kana mangayo ka og kanang permission, maghulat ka unsay approval sa imuhang leader nimo. Kung musugot siya o dili, pag muingon ang imong leader, dili pwede kay naa kay importante nga responsibility diri sa atong simbahan. Then you should honor the decision of your pastor. Mo ni lisod basta ang simbahan, way pastor. Magbuot-buot na lang ta kung asa ta. Amen. If you're a church member, dapat committed ka sa imong church. Loyal ka, transparent ka, dili ka maghilom-hilom, magtago-tago, dili ka murag no permanent address nga pagkakristohanon. Why I should commit my life to the church? Una sa tanan, it is biblical. Nganong dapat mga higala, mutugyan ka sa imong kinabuhi diri sa Mount Apo Baptist Church. Biblical siya igsoon. Even the Lord Jesus Christ, He gave His life to the church. He purchased this church with His own blood. Kung si Kristo mihatag sa iyang kinabuhi sa church, nganong ikaw dili ka muhatag sa imong kinabuhi para sa imong simbahan? Nganong wa kay commitment? Nganong wa kay vow sa Ginoo? In sickness and in health, in richer or poorer, sa luwag nga kahimtang o sa lisod nga kahimtang, I will stick to this church because this is the church that God gave me. And Jesus Christ commit His life to this church. Ako po, mutugyan ko sa akong kinabuhi para aning nga simbahan. It is biblical. Ikaduha, it's the one that God used to build up your life. Kaya balo ba mo, church members, pamina mo ha, mo biya nigigamit. Bisag daghang nagpastor diri sa Mount Apo Baptist Church. Bisag daghang mga problema diri, pero mao na gigamit aron malikon ka na imuhang pagtuo sa Ginoo. Kung dili tungod ani, asa ka kakaroon mga higala? Ha? Maluwas ka ka? May balo ka sa kamaturan? Basig karon, ang uban ninyo karon, member na ka sa Mormons. Basin ang uban ninyo karon, member na ka sa kulto. Member na ka ni Kibuloy. Pero pasalamat mo, gipili mo sa Dios nga kamo ibutang niya diri nga simbahan. This is the church that God used to build up your life. You know, the church produces spiritual growth sa inyong kinabuhi. The church helps you to focus on God. The church helps you to face life's problem.
Imagine kung wala ang kining simbahan ni Gala, kakaya ka sa pag-atubang sa imong mga problema? Unya, kung naigamay nga problema diri sa inyong simbahan, muhawa dayon ka? O mubalhin dayon ka ulay nga simbahan? That's not what the Lord Jesus Christ teach you. Kung ipakita sa ko ang bersikulo. The church helps you to fortify your faith. The church helps you to find your ministry. The church helps you to fulfill your life's mission. Paminaw, church membership produces spiritual growth. Pag member ka, mo-grow jud ka, pero pag attender lang ka, di jud ka mo-grow, kay spectator lang man ka. Kay balo mo sa kalainan sa spectator o sa church o sa kanang servant, sa attender o sa kaning member, kay balo mo sa kalainan na nila. Ang attender mo join og service kay ang ilaha mga igsuon tinguha na sila'y makuha gikan ani nga simbahan. Ang member lahi. Ang member dili consumer, ang member contributor. Ikaw maguna-una unsay makontribute nimo diri sa simbahan. Mo na pag member ka ani nga simbahan, importante kaayo nga willing nimo i-invest, ihatag ang imong time, imong talent ug imong treasure, even your temple, your body. Ani nga simbahan diri. Kay member ka, dili ka attender lang. Pero why mga ison na yung mga uban bisan saved na baptized na member na sila dili, pero murag dili sila member. Church attender lang. Dili ba nindot mga higala kung kamo tanan diri nagkahiusa mo sa buluhaton sa Ginoo, ang tanan ga participate, ang tanan ga involve, ang tanan ga lihok, na ay teamwork mentality ang tanan nga mga member ani nga iglesia. Wala nagdinautay. Ha? Dili maka-permanent diri. Ngano maghipos makag-bitterness sa imong igsoon sa pagtuo diri. Dapat na ay forgiveness igsoon. Unya padayon sa pagpagamit sa Ginoo. Kay puhon, kuhaon ka sa Ginoo. Nya sa imong isulti sa Ginoo. Nguntanig ka nganong yung damang ka. Di away magugko. Wa kay buot. It's time for you to grow. It's time for you to get mature. When I was a child, I speak as a child, I talk as a child. But when I became a man, I put away childish things. Mga kinaiya na to di mga binata. Way buot, dali mang luot. Nalain mo? Wabi atam mo gigo ha, amen? Church attenders are spectators, but church members are servants. Dili naman mo mga baptized dili, dili naman mo mga attender, member naman mo. I-open yung mga Biblia, ipakita na ko sa inyo sa Bible, no, para di mo malain sa kuha. Ephesians chapter 2 in verse number 19 palihog. Ephesians chapter 2 in verse number 19. Nanamo sa amen. Tanawan ninyo ang pulong sa Diyos. Kuha pa ni mo underline ninyo ni verse number 19. Now therefore, tanawa, ye are no more strangers and foreigner. Di naman ka stranggihero dili sa simbahan. Di naman ka foreigner. Pero unsa naman ka? But fellow citizens with the saints and of the household of God. Pag nabaptize ka, di nakabisita. Member na ka. Woo! Amen? Smile mo sa kuwabi ka ng mga naigob, smile. Amen? Ayaw pagka church attender lang yapon ka.
Okay ra na kung bago pa ka mga igsoon, maula man yun ta, pero ayaw. Diba he that had a friend must show himself friend? Be friendly sa inyong mga brothers and sisters diri. Pangutana sila kung say available nga buluhaton diri. O paggamit. Kung wapay bakante mga igsoon nga ministry diri, pwede ko kamuan ni diri anytime. Maglimpyo ka diri sa imong simbahan. Ha? Pwede mo magbuhatan ni mga menial task, trapos sa bintana, magmap mga higala, pwede ba? Magtrapuan ni mga pews diri, maglimpyo sa baptistry, ha? Trapuhan ka ni mga piano, electric fan, di ba? Nindot kayo na yung nana? Kayo nana dapat ang mga anak sa Diyos, ginaatiman ang balay sa Diyos. Ngunang luya ka, kay aktibo kay kada sa gawa sa inyong eskwelahan o sa mga activities sa inyong school, pero diri sa simbahan mga igsoon, sa balay sa Diyos, sa ministry, nga kung asa, nakabenepisyo ka, wa kay ayo. Daghan kay kag mga rason, daghan kay kag mga excuse, dili ko makaadto, kay na ako'y ingunani, di ko makaadto, kay na ako'y lakwan, di ko makaadto, kay na bisita, dili ko makaadto, kay na ambi project, dili ko makaadto, kay perti na ako ka busy. Puro ka white time. White time. Pero pag gusto ni mo buhaton, na kay time kanunay. Ngunang patay ka. Di nakatingalahan nga nung patay ka. Patay ka, gasigala ng mata ni mo, pero patay ka. Church attenders are consumers, but church members are country. You learn to give. You learn to give. Not just your time, your talent, but even your tithes. And your treasure, mga igsoon. Ay, pag dinalo kay way imuha dira igsoon, tanan nga naa sa imo karon iyan na sa Ginoo. Ang katuyo na iaron ipagamit nimo na sa buluhaton sa Dios, aron mo lambo ang buluhaton sa Ginoo diri sa yuta. Ngano maglisod ang simbahan kung naay mga project? Ngano maglisod man? Kay bala ba mga maglisod ang simbahan ug abot unsay mga project? Dugay ma-accomplish unsay dapat i-accomplish. Kay daghan manggog mga member dili willing. Muhatag. Nabati ba sa Mount Apo Baptist Church nga member ka dinhi? Kisa member diri patasan kamot be. Wa mo ko kailas sa kadaghanan namang gud diri. Ako na ilan diri sila Ate Jean, kanay mga daan gani sila, Brother June, Nicholas, kinsa pa ni mga karaan dire. Dalia, Bayon, mga classmate sa Bible school. Pero kung member kay patasin mo kamot, patas. Tanaw daw ninyo mga staff dire, mga officer. Kaning tanang napataas dire. Aktibo ba ni tanan eh? Or church attender lang na eh. Amen. Amen. Ikatulo, hapit na tamahuman. Nganong patay naman ka? Ha? Nganong patay naman ka? O nganong kamatyunon man ka? Ikatulo, they lose. Nganong na mga Kristonon patay, mamatay sila spiritually? Instead no, dapat mutubo, di ba no? Dapat mutubo. Mao gini natural, mutubo jud ka. Kaya ang kanang baby, tao nga bago nahimugso din sa yuta, bisag din mo na pakauno ng karne, sige lang nagtutoy mga igsoon, naturally, mutubo gina siya, kay buhi man. Pero kanang baby nga mamatay, sa diyang nahimugso siya, di gina mutubo. Kung unsa siya katason, mao lang gina siya mga higala. So ang question karon, nganong wa man ka nigtubo? Ang reason na patay ka. Kay kung buhi ka, dapat ning grow ka, nag-mature na kakaron. Amen? Yung nana lang na, practical kayo. Nganong na mauban, nangamatay? Because they lose their stand for Christ and His Word. Gipatay
paminaw, gipatay ba nila ang ilang conviction? Gimension ako na kaganyan buntag. Giwala nimo imong standard as a Baptist believer. Abi you know, ang nailhan ako ani Mount Apo Baptist Church way back 1998, 1999, strong kaayo ang standard sa Mount Apo Baptist Church. Mao ni nailhan ako. O kay maunay gitanom sa akong una-una kasing-kasing, mao po na ang ako ang standard dito sa North Davao Baptist Church. I never change. Kaya ang pulong sa Dios dili magusab. Unsang tama sa una tama gyapon karon. Unsang mali sa una mali gyapon karon. Unsang sala sa una sala gyapon karon. Ayaw niyo himo ang sala sa una acceptable na karon. Ayaw yung himuha ang mali sa una, pwede na karon. God's word never changes. We must take a stand for Christ and His word. Bisag daghang mga simbahan nga bag-o. I don't care if other churches gausap sila sa ilang standard may gala, pero kita dili ta dapat mag-usap. Usbo na to, mausab ang espiritu sa simbahan. Mo na rason patay ka because gipatay nimo imong conviction. Wa na nimo ginapaminaw imong conviction. Wa na ka follow sa conviction sa pulong sa Dios. Wa na ka nakig-away ug maayo nga pakigaway sa pagtuo. No longer fight the good fight of faith. No longer contend for the faith which was once delivered unto you. Wana. You start compromising. You start making an adjustment in your Christian life so you can have peace with the world. Money compromise. Para lang sa inyuhang kaalam, compromise is ikaw ba? Di ba natay kaaway? Kalibutan, yawa, o atong flesh. Compromise means ikaw nga Kristohanon maghimo kag adjustment sa imong kaugalingon aron ikaw makig-uyon ka sa kalibutan aron dawaton kanila. That's what happened to many Christians today. O grabe! Bisag asa ko paminaw mayala, bisag asa ko magadto. Naay mga simbahan ga-invite sa ako magwali na ay mga Kristohanon dito sa ilang simbahan. Grabe ka, ubos ang ilang standard nila. They change for the sake of convenience, for the sake of acceptance. Di ka dapat mangusab. Kung kisay magwali diri, iwali ninyo ang separation. Iwali ninyo ang separation nga isog. Iwali ninyo ang sala. Iwali ninyo mga igala ang pagkabalaan. Iwali ninyo na! O gaya mo kahadlok sa mga manimbahay. Ikaw nga manimbahay, ikaw ang dapat mo align sa imong kaugalingon sa pulong sa Diyos. Ayaw paadyasa ang preacher sa iyang iwali niya. I don't care if ang mga tao malain sa kuha. If I know I preaches the very word of God, dili na ko usabon akong pagwali, dili na ko usabon akong winalihan. May mga uban nga mga pastor karon, mga teaching pastor na lang sila, di na sila mga preacher. Teaching, itudlo na lang nila ang pulong sa Diyos. Dili nila isinggit, dili nila iwali, nga isog, kay mahadlok sila, basig na ma-offend. Nya tighter bihani. Kanina beni dako nga gihatag sa ako Pag pastor ka ayaw pagpagapo sa membro. Buhatay mo ang duty nga preacher ka. If they leave, let them leave. Kung dili sila willing, mudawat sa pulong sa Diyos. Because there are only two kinds of people nga dili ganan og strong preaching. Do you know? Kung gisa na sila? Two kinds of people nga dili ganan og strong preaching. Ug na ako'y mga nailan nga mga pastor nga sa una pareha sila magwali sa kuha. Isog!
Pero karon magstorya sila, mga higala, ay lang mo kakuan ho. Mura nagbayot. Two kinds of people nga dili gana og strong preaching. Una, the world. Mga unbelievers. Salamat sa Ginoo nga kamo dati unbeliever nakadungog mong preaching may gala. Wala mo ning walk out. Nagpasakop ka sa pulong sa Dios. And that's why God changed your life. Kung naay mo hawa tungod sa preaching mga igsoon, let them live. Dili tungod sa winalihan na. Tungod na kay dili sila gusto magbag-o. The world, kisa ni world, unbeliever. Ikaduha, the worldly. Pag worldly ka, dili ka ganan og strong preaching. Ang simbahan nga worldly, dili ganahan og kanang preacher nga isog magwali sa pulong sa Dios. You start compromising. God never commanded us to make an agreement with the world. God never commanded us to adjust what we believe, what we preach, and what we teach for the sake of acceptance and convenience. Friendship with the world is enmity with God. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the eyes, the lust of the flesh, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. But he that doeth the will of God abideth forever. Naminaw mo mga worldly? Amen? Romans chapter 12 verse number 2, be ye not conformed to this world. 2 Corinthians chapter 6 verse number 1, be ye not unequally yoked with the unbelievers. Walay concord si Kristo ang bilaya. Walay fellowship ang mga believers sa mga unbelievers. Daghag worldly karon, and worldliness will kill your spiritual growth. Daghang mga preachers karon nga nahadlok na magwalik iso. For 17 years gawali ko isog sa mong simbahan, buhi man lang gyud simbahan. Hello. Don't change. Don't change mga preacher boy. Stand for Christ. Stand for the truth. Preach the word. Be instant in season, out of season. Reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. Why? For the time will come that people will not endure sound doctrine. Kaning kalibutan wa ni nagkaayo. Nagka-worse ang kalibutan. So kung ikaw magpatalaw-talaw ka ug wali ug isog gikan sa pulong sa Dios, mga higala, sultihan ta mo, daghag mga Kristohanon makabig ni Satanas ug sa kalibutan. Somebody has to stand. Stand up for Jesus. Sound the battle cry. See the foe is nigh. Lift your standard high for the Lord. We lose our stand for Christ and His Word. Ikaupat, second to the last, we lose our sensitivity. Di na ta sensitive sa Word of God. Sensitive ta emotionally. Amen. Maigo sa wali, malain, mangluod. Matingala ko ba, hey, sister, nga wali ka nagsimba lagi. The following Sunday ba? Wali ka nagsimba lagi katong last Sunday. Wala lang. Di
Di ba na mutog ag tinuod? Maulaw man na. Kay balo man siya nga ang giwali, tama man pod. Amen. We lose our sensitivity to the leading of the Holy Spirit. We lose our sensitivity to the Word of God. We lose our sensitivity concerning our sin. Mo na patay ka. Kung patay ka karon, kinahalan jud ka mga igsoon og revival sa imong kinabuhi. Kay nawala na imong sensitivity sa sala. Murag sa imo, okay na lang magpakasala. Okay lang ni, gamay lang ni nga sala, dili kay ni nga bukat nga sala. That's what happened to many believers karon. Unya mo ani sila simbahan, magsimba sa Ginoo, way kabuhay-buhay mga igsoon kay nganuman nasagulan og hugaw ang ilang Christian life. Kay di na sensitive. Because of time, number 5 and the last. Okay na mo? Okay ba mo? Paminaw, idugan ako. Kung aware ka, nga kanang imong ginabuhat karon dili tama, unsay maayong buhaton nimo? Because God will never forgive you unless you humble yourself, admit your sin, and confess your sin to God. He that hideth his sin shall not prosper, but he that confesseth them and forsaketh them shall have mercy. Di ka padadag revival sa Ginoo, hangtod mga igsoon, maghipos kasi ka, maghipos o ka ng sala. Kaya nga naman, for you, it's okay. But for God, it's not okay. Patay na, nagnam na ka ba? Kalyo ba? Gikalyo na ka ba? Gahi na imong kasing-kasing. Bisag ang kanang preacher magwali sa inyo, nangugat na nagwali, napagaw na nagwinali. Ikaw man, anak lang gyapo ka. Ano pa? Murag korek. Invitation, di juga. Gahi juga mga igsoon. Kaya ba nga ano yung gahi mo kasing-kasing tungod sa sala? Hebrews chapter 3, di ba na? Nasa Biblia, Hebrews chapter number 3. Mugahi ang kasing-kasing. Basta maghipos og sala. Di na kasensitive ba? Amen? Number 5 ang katapusan. Why we die spiritually? Because we lose our sight. Our vision. Ang atong pananawon. Nabang may pananawon. Kung mag-isot ang pananawon, goal. Goal. G-O-A-L. The Bible says, where there is no vision, the people perish. Apil ka dira, mapatay ka. Kuha kay pananawon mga igsoon. Ang vision, goal. Kung sa'y goal nimo sa imong Christian life, na ba kay goal? Na ba kay gusto abuton? Na ba kay buhaton? Na ba kay gusto abuton sa imong kinabuhi? Nga kung asa ang Ginoo mahimuot, malipay, mahimaya siya sa imong kinabuhi gala? Ha? Kaya bilo mo sa inyo ito kanang nakay goal. Pag nakay goal, nakay direction. Pag nakay goal, nakay ginapaning kamutan. Daghag mga Kristiyan karon walay ginapaning kamutan sa ilang kinabuhi. Munang naluya, patay. Na ba kay goal nga Kristiyano church may paminaw. Na ba kay goal nga ikaw makadala ka o kalag karong tuiga? Ha? Masangyawan nimo? Madala nimo diri sa simbahan? Alagaan nimo na, disciple nimo na siya, ampuhan nimo na siya, encourage mo siya, hangtod moabot siya sa point nga siya mag-grow, mag-mature, and later mahimo siyang alagad sa Ginoo.
Because Jesus said, you have not chosen me, but I have chosen you, and I ordain you to go and bring forth fruit, and that your fruit should remain. Laba kayo nadala diri sa simbahan. Jesus said, say not ye, there are yet 4 months, and it cometh harvest. Behold, I say unto you, lift up your eyes, and look on the field, for they are white, already to harvest. Where there is no vision, the people will perish. Higala, asa nga part sa mensahe karon ang gihatag sa Ginoo para nimo. Importante para sa to natay teachable heart karong hapon. Importante para sa to karon open-minded ta. Ayaw saraduha kanay hunahuna, ayaw ipalabaw ang imuang garbo karon. Kay wa kay kalaban-laban sa Ginoo. God speaking to you through His word this afternoon. If there's any area this afternoon, gikan sa imuang nadunggang nga mensahe karon, importante i-surrender nimo na sa Ginoo diri sa altar. When you come to the altar, pag anhi diri nga naa kay i-surrender, naa kay patyon, naa kay kanang i-give up sa imong kinabuhi. Di kay mag-anhi kag altar kay para mag-ampol lang kay naa kay pangayoon sa Ginoo. Dili. The purpose of the altar kaning dapita diri gidesign sa Ginoo nga kung naa kay dapat i-give up nga dili maayo sa imong kinabuhi. Diri nimo na buhaton. Kung wa kay plano mga igsoon, wa kay plano nga nakay i-surrender sa Ginoo, ayaw og kuha. Abot lang inani ba diri gyapon? Ayaw mo pagkuha ani ug ayaw mo pagkuha ani. Kung wa kay plano magbago. Ginabuhat man ni diri nga sa di pa mo partay ka ni tanan diri nga member mo ani diri sa at ginabuhat na tanan. Before ta mag-closing prayer, tagal na ta mo gamay lang. Iabi niyo Biblia 1 Corinthians chapter, mo ni mahimong conclusion nato, okay? 1 Corinthians chapter number 11. Kay Lord Supper man day ninyo. 1 Corinthians chapter number 11, kani ang mando sa Ginoo. 1 Corinthians chapter number 11. Tanawin niyo na pala yung mga higala in verse, because of time, muambak ta. 1 Corinthians chapter number 11, in verse number 27. The Bible says, wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord, tanawin sunod, unworthily. Pag mo inom ka, ug mukaon ka sa kupa sa Ginoo nga dili takos, mahimo ka nga sad-an sa lawas ug sa dugo sa Ginoo. Apan 28, let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. For he that eateth and drinketh unworthily eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. Tungod ni ini nga hinungdan, daghan ang maluyahon, daghan ang masakiton diha kaninyo, ug daghan ang nangatulog, bini daghan ang matay. Verse number 31, for if we would judge ourselves, ug mao nay buhaton nimo may gala, walay tao diri mo judge mo, ikaw ang mo judge mo kaugalingon. For if we would judge ourselves, we should not be judged. But when we are judged, we are chastened of the Lord, that we should not be condemned with the world. Karong hapon, examine yourself. Kung nakakay dapat, i-give up. This is the best time to confess your sin to God, to repent of your sin. Amen? To examine kung save ba ka o dili. Amen? Kung dili ka mukuha ani unya, ug dili ka mukuha ng pan o kanang juice, nagpasabot ana, kay balo may kinsay mga membro diri nga way plano maghinolsol sa ilang sala.
I hope ang tanan diri mo partake sa Lord's Supper. I hope dili lang yung mo pasang ko muagi ang pan ug ang juice sa imo. Muha na lang ka. Muha na lang ka. Nagpasabot, unrepentant ka nga pagka-Kristohanon. Amen? Iduko ato mga ulo, ipiyong ato mga mata. Amahan na mo lang itnon, salamat jud kayo sa mensahe, Ginoo. It's very fitting ang imong mensahe, Lord. Ako kay balo, maodeni ang mensahe. Ning uyon siya sa Lord's Supper observance karon. Father, I pray, move the invitation. Help your people, Lord. We recognize kaniyang pinaka-importante nga part sa service. Help your people to recognize their spiritual condition. Base na yung mga member dili ba gid save. Base na yung mga member diri na mga unconfessed sin. Base na yung mga member diri, Lord, carnal, worldly. Base na yung mga member diri na puno sa pride. Base na yung mga member diri karon, Lord God, nga dili tarong ang ilahang testimony atubangan sa imuha ug atubangan sa mga kadaghanan nga mga tao. Something's wrong. I pray, Lord God, that you speak to them. Help them, Lord God. Umuabot sila sa point silang kinabuhi, magpaubos sila. Lord, salamat kayo that you are a very merciful God. Nga kada panahon nga kami, Lord, mutalikod sa musala o kami aman magpaubos sa mong kagulingon diya sa imong tubangan, mangayo mag-confess mi sa mong sala, ug mangayo magpasaylo, willing ka mo pasaylo sa amo, willing ka mo dawat yapon sa amo, ug willing ka mo restore sa imong mga blessing para sa among kinabuhi. Lord God in heaven, nagaampo ko, i-bless, Lord God, ang Lord's Supper observance karong hapon. Samtang ang imong makatawhan mo partake sa panon sa Diyos, help them, Father God, to be worthy. Lord God in heaven, bless this invitation. I pray this in Jesus' name. Manindog tang tanan palihog.